Ngayong Enero naman, dumami ang nakakagat ng hayop tulad ng aso at pusa. Delikado po yan dahil posibleng may rabies ang hayop na nakakagat sa inyo. Kaya naman ang ilang lokal na pamahalaan tulad ng Caloocan City may libreng pabakuna kontra rabies para po sa mga hayop. Nakatutok po doon ating kasamang si Ivan Mayrina. Ivan! Yes, Igan, pinapaalalahanan natin ang ating mga kapuso na may mga alagang hayop na ito pong mga panahon na ito, dapat pinapabakunahan na ninyo ang inyong mga alagang hayop. Dito nga po sa Barangay 43 dito sa Caloocan, ito kanina pa ay nagsimula na ang pagbabakuna ng ating mga kapuso sa kanilang mga alagang hayop sa pamumuna ng lokal na pamahalaan. Ngayon po, kausapin natin ang City Veterinarian ng lungsod ng Caloocan para sa karagdagang impormasyon kaugnay nitong ginagawa nilang libreng pabakuna. Si Dr. Ted Rosales, City Veterinarian. Magandang umaga po sa inyo. Good morning po sa lahat. Sir, unang-una, napakarami na ng mga naitalang biktima ng kagat ng aso o pusa dito sa San Lazaro. Nasa almost 5,000 in 2 weeks. At ang trend daw po mas dadami pa yan habang papalapit ang summer. Pakipaliwanag nga po itong phenomenon na ito. Yes. Maaring gano'n niya, pataas. Pero baliktad doon sa kalaman ng marami na pag daw tag-init, tumataas ang case ng rabies. Ang totoo nung kaya tumataas, itong paparating na summer vacation, mas maraming mga batang hindi pumapasok, nakikipaglaro sa kanilang mga alaga, na yung mga walang kaalaman, kadalasan nakakagat. Okay. Bakit po mahalaga na ipabakuna ang ating mga alagang hayop? Mahalaga yung mayroong proteksyon ng kanilang mga alaga laban sa rabies. Kasi sapagkat kung hindi, maaaring mahawa o yung asong may rabies ay makakagat ng tao at makamatay. At parang baka hindi ho alam ng mga kababayan natin ng mga pet owners, may batas ho tayo na obligasyon nila na ipabakuna ng libre ang kanilang mga alaga. Tama ka. Yung sa Republic Act 9482, mandatory doon ang pagpapabakuna ng kanilang mga alaga. Nakalagay din doon na kung hindi nga nila pababakunahan, ay mayroon pang penalty. Okay. Ano-ano po yung mga dapat ipaalala natin sa ating mga kababayan na may alagang hayop? Anong mga hayop ang pwede? Ito po ba ay one shot lang? Ito po ba dapat regular? Paano po? Pakipaliwanag, Doc. Doon po sa may mga alagang aso, mahalaga pong pabakunahan ninyo ang inyong mga aso at pusa. Ang kinakailangan lang po dito ay ang edad ng hayop ay 3 buwan pataas. Kailangan po hindi buntis at hindi nagpapasuso. At pagkatapos po mabakunahan, dapat po ay hindi pinapaliguan sa loob ng 1 linggo. Yung po mga asong nakakagat, hindi rin po pwedeng bakunahan sapagkat kailangan po maobserbahan pa yon sa loob ng 2 linggo. Ito po ba ay one-shot deal? O dapat taon-taon o periodically dapat inuulit-ulit natin ang bakuna? Ito po ay annually ginagawa po dapat to. Taon-taon po dapat mapabakunahan nila yung kanilang mga alaga. So hindi ho tama yung nabakunahan na to ng isang beses Yun na yun, habang buhay na ng aso. Hindi po. Kaya nga po, dito po sa Caloocan, yun nga po ang sabi ng aming mayor, ni Mayor Malapitan, ipaliwanag nyo sa tao. Importante yung awareness sapagkat marami pa rin ang hindi nakakaalam kung ano ba talaga dapat ang ginagawa. Kaya po sa aming programa, hindi lang po pagbabakuna. Kasama po dito sa aming pagbaba sa mga barangay, yung information campaign na dapat ganito, dapat ganyan ang ginagawa. At dapat pong malaman natin mga kababayan sa ilalim nga nitong Republic Act 9482, obligasyon ng bawat pet owner na ipabakuna ang kanilang mga alagang hayop. Tama po, tama po. Maraming salamat. Sige. Kaya po sa aking mga kababayan sa Caloocan, samantalahin po ninyo dahil marami po tayong bakuna sa ating lungsod at ito po ay gagawin namin taon-taon. Kayo po na bilang mga magulang ng inyong mga alaga, obligasyon po ninyo na i-avail itong libreng serbisyong ito ng mga lokal na pamahalaan. Igana, yan muna ang ating ulat mula dito sa Barangay 43 sa Caloocan. Mamaya tayo magbabalik para sa karagdagang update sa isinasagawang libreng pabakuna sa mga alagang hayop. Igan. Maraming salamat, Ivan Mayrina.